Sa kabilang banda ang Namgang family residence ay tuluyan ng nasira. At isang matandang lalaki habang nakatayo malapit sa isang nakatagong daanan sa lupa, siguradong may epekto dito ang mga bagay na oras. Ang matanda, habang iniisip ang tungkol sa isang tao, nagtataka kung hindi pa rin kaya bibisitahin sila sa araw na ito. Ngunit biglang lumabas ang matandang lalaki sa nakatagong lagusan na yun. Si Mang Kumin ang huling inapo ng pamilyang Namgang, at pinangasiwaan niya ito gaya ng sinabi ng kanyang lolo na si Yunggan. Sinabi ni Guak na ngayong araw na minarkahan ang ikapitong araw kaya nag-aalala siya. Ngunit sinabi ni Min na naisip niya na nakatulog siya sa loob ng isang araw pagkatapos uminom ng pulang pellet. Sinabi ni Min na akala niya ay katapusan na ng mundo. Tinanong ni Guak kung ang sinasabi niya at ano ang red pellet na yun. Nagtanong di si Guak kung mayroong ibang tao doon, na siyang tinugon na wala at siya lang mag-isa, at mayroon lamang 3 estatwa ng kanyang mga ninuno at 3 bagay. Tinanong ni Guak kung ang isa sa 3 bagay ay ang pallet at sinabi, marahil ito ay isang magandang gamot na iniwan ng kanyang ninuno para sa iyo. Sinabi ni Min na magiging maganda kung yun ang kaso, ngunit wala siyang nararamdamang kakaiba. Gayunpaman, iniisip ni Guak sa pag-aakalang ininom niya ang red pallet, ay malamang na ang tableta na sinasabing tumaas minsan sa kanyang inner kai. Alam ni Guak na pagkatapos uminom ng tableta, si Min ay kailangang magsanay upang lubos na masipsip ang pallet, ngunit sa palagay niya ay napalampasan niya ang prosesong yun. Biglang naglabas ng espada si Min na ikinagulat ni Guak, isa ito sa 3 bagay, at ang 2 pa ay mga pulang tabletas at bronze plate na may nakasulat sa mga ito. Sinasabi Guak na iniinom daw ang tableta sa isa sa bronze plate, ngunit ang 2 pa ay masyadong kinakalawang na para mabasa. Sinubukan ni Min ang talam at nang tanungin ni Guak ang tungkol sa kondisyon nito, tinura niya na ito ay isang magandang espada. At kahit na hawak niya ito, magaan ang pakiramdam dito. Sinabi ni Min na walang pinsala sa talam nito, ngunit sinabi niya na ito ay espada lamang, kaya hindi siya naghahangad ng mataas. Ngunit medyo na-disappoint si Min, dahil sa hindi niya pakikinig sa kanyang ama ay ilang pallet at swords lamang ang naiwan dito. Ngunit sabi ni Guak, mukhang napakataas ng kalidad ng talam para makatulong. Sinabi ni Min na kung yun ang kaso, kung gayon ito ay mabuti para sa kanya. Ngunit bigla na lang niyang naalala ang kanyang ama kung ano ang kanyang ginawa. Kung saan ay hindi tumugon si Guak at nagbibigay ng isang malungkot na ekspresyon. Sa susunod na eksena, nagbigay paggalang siya sa patay na katawan ng kanyang ama. At nang siya ay nagtanong kay Guak kung kailan ang kanyang ama ay namatay. Malumanay na tumugon si Guak na noong gabing umalis siya at pumasok sa restrictions room. At sinabing inutusan siya ng kanyang ama na huwag ipaalam sa kanya kaya. Kaya sa loob ni Min na sinabi na pakiramdam niya ay natraidor siya at si Guak ang nandyan para humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Nalulungkot si Min sa nagyari sa kanyang ama at iniisip na siya lang ang nasa restriction area at walang sino man ang dumamay sa kanya. Malungkot si Min dahil hindi na niya ito nakasama sa mga huling sandali nito dahil sa kanyang pagiging stillborn. Biglang, binigyan siya ni Guak ng sulat mula sa kanyang ama at sinasabi nito na ang kanyang ama ay nagsisisi sa pag-iwan sa kanya ng ganito. Isinulat ng itay ni Min na ang pag-angat ng kanyang mga balikat ay nagpalaya sa kanya, ngunit bilang kabiguan ng isang ulo ng pamilya, sisikapin niyang harapin ang kanyang mga ninuno dahil sa kanyang guild. Isinulat niya na bilang isang ama na malapit nang umalis sa mundo, natatakot siya na ang kanyang pasanin ay mapapasa na niya. Kaya gusto niyang matapos na ito. Isinulat ng pamilya na ang ibig sabihin nito, tulad ng mga pinangalanang paniniwala ng pamilya, ay ganito ang kapalaran. Sumulat siya upang sumubok, ang kanyang lolo ay sumubok din, at marami pang iba. Umaasa siyang hindi nasapitin ng iba kung ano ang dinadanas niya ngayon. Kaya anuman ang maaaring maging pagharap sa pananampalataya, na may pananampalataya na nagpapalinaw sa paningin nito. Nais niyang iangat ng kanyang anak na si Min ang sariling niyang kaligayahan. Isinulat ng kanyang ama na habang siya ay nagsusulat, nasa isip niya ang mukha ng kanyang anak na si Min na nagpapangiti sa kanya. Isinulat niya na tatalon siya at hindi niya gagawin yun. Pero umaasa siya, alam niyang ito ang inaasahan nito para sa kanya. Napaluha si Min habang binabasa ang sulat na ito. Pagkaraan ay lumabas siya para magmuni-muni at sinasabing ngayon ay alam na niya ang lahat. Kaya hindi siya dapat sumuko. Dahil ang pamilya ng Namgang na sinubukang buhayin ng kanyang ama ay siya ang magpapatuloy ng kanyang mission.
Biglang nakita ni Min ang ilang usok sa hangin at tinanong kung ano ang rocket na ito na nagmumula sa lugar ng pagsasanay. Sa kabilang banda, itinali ng ilang mga lalaki ang mga gwardya at mayroon silang barbecue at inumin. Binati ng pinuno ng mga lalaking iyon ang kanyang mga tauhan at sinabing, sa napakalaki at napakalaking fashion guard, wala nang kaaway ang Yangdu faction na matitira. Ang sabi ng lalaki ay inanunsyo ni Goucher na sila na ang batas ngayon. At nagsimula silang uminom ng may kasiyahan. Sinabihan ni Goucher ang lahat na uminom at magpakalango ngayong gabi. Ngunit biglang dumating Min doon at tinanong kung ano ang lahat ng ito. Sinabi ni Goucher sa lahat na tingnan ang kanilang dalagang panauhin mula sa Namgangyong. Gayunpaman, galit na galit si Min na nagtanong muli kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi ni Goucher na huwag maging tulad ng isang party poopers at makitagay na lang upang uminom sa kanila. Sinabihan sila ni Min para umalis, ngunit sinasabi nilang nagdiriwang lang sila doon na may kasamang mga inumin at nagtatanong, ano bang lugar ang pinakaangkop na magdaos ng selebrasyon maliban dito? Gayunpaman, ang sabi ni Min na wala siyang pakialam sa kanilang pagdiriwang o kung ano paman. At sa kanyang pagbabantang boses, binalaan sila na umalis muli. Samantala, na dumating doon si Jaiho, ngunit habang nakatayo sa kakahuyan. Sinabi ni Ho na ang babaeng ito ang huling inapo ni Namgang. At ang situation ay mas naging interesante. Samantala, nagtanong si Kenyu kay Ho kung kailangan na bang tulungan siya. Sinabi ni Ho na sa ngayon ay manatili sila sa tabi at pakiramdaman ang magaganap. Dahil gusto niyang makita kung gaano kahusay ang babaeng yun. Samantala, nagtatanong si Goucher kay Min kung bakit siya nagkakaganito at sinasabing maganda ang kanyang ginagawa dito. Kaya tinanong ni Goucher kung maaari bang makisama naman siya. Ngunit muli, si Min ay nagsasabi sa kanila na umalis dahil siya ay nagsagawa ng isang maayos na libing para sa kanyang ama. Si Goucher, sa gulat, ay nagtanong kung sinasabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay patay na, kung saan ang sagot ni Min na hindi ba niya napansin ang liwanag ng senyales ng kamatayan, kaya ngayon na alam mo na, ang sabi ni Min, kaya umaasa siya na aalis na sila agad. Kung saan sinabi ni Goucher na hindi niya napansin. Ngunit dahil doon ay binago ni Goucher ang kanyang tono at sinabing, ang isang patay ay patay na. Kaya dapat kalimutan na yon. Tumawa si Goucher at sinabing kahit na ang ulo ng pamilya ay namatay, ito ay hindi paggalang na itigil ang kanilang pagdiriwang kung saan ang kanyang mga tauhan ay sumagot na ito ay tama. At nagsimula na ring tumawa ang lahat, habang si Min, na galit at Guak, nagalit din na nagtanong kung sino sa tingin nila ang kausap nila. Upang magpakita ng kabastusan na tulad nito. Ngunit tinanong ni Goucher kung sino ba si Guak para tawagin silang bastos. Gayong nakikipaglambingan lang siya sa isang dalaga. Biglang, sinubukan ni Min na sipain si Goucher, ngunit agad siyang naelay ganito. At sinabing kung gusto niya ito ng sobra, dapat lang nasabihin niya ito, at hindi na kailangan ng lahat ng kanyang mga pagsipa. Galit na galit, kinuha ni Min ang kanyang espada at sinabing papatayin niya silang lahat. Ngunit si Goucher, habang tumatawa na sinabing matabil ang kanyang bibig at nangangailangan ng pag-aaral. Inutusan ni Goucher ang kanyang mga tauhan na turuan siya ng leksyon, ngunit sinabihan niya silang huwag magpa-dalos-dalos sa kanya. Habang nakapalibot ang kalalakihan kay Min, lubos ang pag-aalala ni Guak. Ngunit si Min, sumisigaw na pipilas-pilasin niya sila. Mahusay na sumulong si Min sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanila ng isa-isa. Sabi ni Min, hindi niya sila mapapatawad. Samantala, nabigla si Hiwang dahil medyo mahirap ang ginagawa niya. Sabi ni Ho, kapag nagsimula na ang isang tao sa isang labanan, kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas ng gulong upang maging ganoon kahirap at maging huling taong nakatayo. Sinabi ni Ho na dapat din nilang ipakita ang ganitong uri ng kapangyarihan ng kalooban. Ngunit nanggigigil na tinanong ni Kenyu, ano sa inaakala ni Ho? Kung ano ang kakayahan ng mag-isa babae man o lalaki. At kung gaano katagal ang buong pagpaplanong panoorin ito. Maaari mo bang sabihin? Dagdag pa ni Kenyu na kahit na ang mga taong yun ay bastos sa edukasyon ng mga gangster, ang hindi paggalang sa yumao ay hindi tama. Sinabi ni Hu na huminahon dahil si Min ay hindi pa natatalo. At kung magbabago ang mga bagay para sa pagkabigo, pumasok ka na. Samantala, sinusubukan ni Min na labanan ang natitira sa mga gangster. Ngunit sila ay marami-rami pa. At nagtataka si Hu kung makakayanan pa kaya niya ito. Naramdaman ni Hu na sa kanyang ability ay magiging madali para sa kanya, ngunit siya ay napapagod.
Kaya iniisip ni Hu na kung yun ang dahilan. Isa lang ang sagot sa problemang yun. At biglang, bumagsak si Min sa kanyang sobrang pagod. Iniisip ni Min na parang wala ng katapusan sa kanila at iniisip ni Hu, kung hanggang dito na lang ba si Min, samantala, ang nananatili sa mga bandido ay nag-iisip na siya ay isang matigas, at nagtataka sila kung ilan sa mga ito ang bigla niyang napatumba. Biglang sinabi ni Goucher sa kanya ng malakas at tinanong kung ano ang mga ito at inutusan silang tapusin siya. Ngunit bigla sinabi ni Hu na kailangan na nilang gawin yun. Lumingon ng agaran si Guasher upang tingnan kung sino ito, at si Hu, habang nakatayo kasama ang kanyang kasama, sinabi na hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Sinabi ni Hu na narito siya para sa taong may kaugnayan sa Namgang. Nagulat si Goucher habang sinasabi ni Hu na hindi ito biro at kahit na ang isang mayaman ay na-bankrupt, ay sinasabing tumagal ng hindi bababa sa 3 taon. Si Hu, habang tinitingnan ng mga pagkasira, sabi niya narinig niya ito ay matagal ng panahon. Tinanong niya kung may natira pa bang anumang hindi magandang kondisyon, ngunit hindi sumagot ang kanyang mga kasama, kaya tiningnan niya sila at nag-blush at naguluhan. Bigla nilang pinuri ang kagandahan ni Min, ngunit nagalit si Ho at tinanong kung nagbibiro ba sila, at inutusan silang maghanda. Lumakad si Ho papunta kay Min at tinanong kung siya ba ang huling natitirang tagapagmana ni Namgon, kung saan siya sumagot ng tama. Nagsimulang mag-isip si Ho na ang pangako ay isang pangako, at dahil may 10 na anak, na lumabas kaya maaari niya itong tulungan. Biglang, isa sa mga lalaki ang nagtanong kung sino ba talaga sila, kung saan sumagot si Ho, na wala siya sa magandang mood at binalaan ang lalaki na umalis. Habang maayos pa ang kanyang pakikitungo, sinabi ng lalaki na tila naghahanap ng gulo si Ho at sinubukang saksakin siya, ngunit sinangga ni Ho ang mukha nito ng isang suntok na nagpatalsik sa lalaki sa pader dahil sa lakas ng tama. Nagulat sina Goucher at Min habang iniisip ni Ho kung tama ba ang ginawa niya at muli niyang inutusan silang umalis ng paulit-ulit habang siya ay in good mood pa. Patuloy na tinanong ni Goucher kung sino ba talaga sila, at sumagot si Ho na hindi na kailangang malaman pa kung sino sila. Ngunit tinanong niya si Goucher kung sino siya para magtanong. Sinabi ni Goucher na siya si Goucher, ang leader ng Young Duffy faction at ang nagmamay-ari ng lugar na iyon. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Ho at natuwa si Goucher na makita ang reaksyon niya, kaya sinabi niya na kung ayaw ni Ho mamatay, dapat siyang humingi ng tawad, at kung gagawin niya ito ng maayos. Ibibilang niya ito bilang kanyang tauhan. Biglang tinanong ni Ho kung may nakarinig na ba kay Goucher, kung saan sumagot si Hiwang na hindi pa niya naririnig ito. Sinabi rin ni Chobang na hindi niya kilala si Goucher, pero narinig niya ang tungkol kay Yang Yunmun at gayon dinugo na wala ring narinig sa organisasyon na iyo. Nainis si Goucher dahil wala silang ideya kung sino siya. Tinanong ni Hiwang kung narinig na ba ni Ho ang tungkol sa taong ito sa kanyang libro, at sumagot si Ho na hindi pa, na nangangahulog ang isa siyang walang pangalan, na sinang-ayunan ni Hiwang. Sinabi ni Ho na isang walang pangalan ang pumasok sa isang marangal na tahanan at nagdulot ng kaguluhan. Kaya tinanong niya ang kanyang mga kasama kung ano ang sa tingin nila ang dapat gawin dito. Sinabi ni Ken Yu na dapat nilang lipulin ang mga ito, at sumang-ayon din ang iba. Nang tanungin ni Ho kung sino ang gustong gumawa nito, agad na nagtaas ng kamay sina Hiwang at Ken Yu, dahil gusto nilang gawin ito. Sinabi ni Hiwang na siya ang pinakaangkop para ilagay sila sa kanilang lugar, ngunit sinabi ni Ken Yu na ang bahay ay nasa proseso ng pagluluksa at kailangan nilang asikasuhin ito ng mabilis. Tinanong ni Hiwang si Ken Yu kung sinasabi ba niya na hindi siya sapat, at sumagot si Ken Yu na mas mabagal si Hiwang kaysa sa kanya. Nagumpisa silang magtalo kaya pinatigil sila ni Ho at sinabi na tatagal lang ito kung magpapatuloy pa, kaya pumili na siya at sumang-ayon sila. Inutusan ni Ho si Ken Yu na asikasuhin ang mga daga, at si Hiwang naman ang humarap kay Goucher. Natuwa sila at agad naghanda para sa laban, ngunit pinaalalahanan sila ni Ho na huwag patayin ang kalaban at hayaan silang huminga pa. Nang tanungin ni Goucher kung tapos na ba sila sa kanilang usapan, sinabi ni Ken Yu na iiwan niya yun kay Hiwang, at sinabi ni Hiwang na gaano man katagal ito. Tinawag sila ni Goucher na mga bastos at tinanong kung paano sila naglakas loob na magsalita ng ganoon, at inutusan si Hiwang na humingi ng tawad ngayon din, dahil kung hindi, hindi niya ito palalampasin ng buhay. Sinabi ni Hiwang na makikita nila kung sino ang magmamakaawa para sa kapatawaran, ngunit sinabi ni Goucher na kukunin niya ang kanilang mga ulo bilang tropeo at magdiriwang pagkatapos. Inutusan ni Goucher ang kanyang mga tauhan na ang kanilang mga kalaban ay hindi na gustong mabuhay,
kaya ibigay na nila ang gusto nila, at sumugod sila upang patayin si Kenyu. Masayang sinabi ni Kenyu na lumapit sila sa kanya at iniwasan niya ang lahat ng kanilang brutal na atake nang walang kahirap-hirap. Biniro pa niya sila na maghinay-hinay lang. Nainis si Goucher na hindi matalo ng kanyang mga tauhan ng isang bata lamang. Samantala, tinanong ni Hiwang si Goucher kung siya ba talaga ang nasa tuktok, na ikinagulat ni Goucher, at tinanong kung naglalakas loob ba si Hiwang na labanan siya ng one-on-one, na sinabi ni Hiwang na higit pa siya sa sapat para sa kanya. Sinabi ni Goucher na masyado siyang mayabang at sumugod upang umatake kay Hiwang, ngunit hindi gumalaw si Hiwang. Inakala ni Goucher na natakot ito, ngunit nang tamaan niya si Hiwang, nasangga nito ng espada at nasira. Nagulat si Goucher at tinapakan ni Hiwang ang kanyang paa. Tinanong kung bakit nasa daan siya habang naglalakad siya. Napasigaw sa sakit si Goucher dahil naduraj ang kanyang paa, at tinawag niya si Hiwang na isang halimaw. Si Hiwang, galit na tinanong kung ano ang gagawin ni Goucher ngayon dahil sira na ang kanyang espada, at tinanong kung paano pa siya lalaban. Natakot si Goucher nang makita ang mga nakamamatay na tingin ni Hiwang na sa palagay niya ay kamatayan na niya. Kaya agad siyang nagsimulang magmakaawa at humiling kay Hiwang na patawarin siya. Tinanong ni Hiwang kung bakit niya gagawin yun at sinabihan si Goucher na ipagpatuloy ang kanyang kalokohan. Ngunit tinanong ni Goucher kung paano niya magagawa yun. Sinabi ni Goucher na hindi niya kinilala ang mataas na katayuan ni Hiwang at nagkasala siya ng malaki. Nakiusap si Goucher na patawarin siya, kaya tumingin si Hiwang kay Ho. Ngunit sinabi ni Ho na ibinigay na niya kay Hiwang ang responsibilidad, kaya't siya ang dapat magpasya kung ano ang gagawin kay Goucher. Nagtataka si Hiwang kung papatayin ba niya ito o palalayain, ngunit nagmakaawa si Goucher at sinabing gagawin niya ang anumang ipag-utos ni Hiwang buhayin lang siya. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iwas ni Kenyu sa mga pag-atake ng kalaban at napagod na ang mga ito. Tinanong ni Kenyu kung kaya ba nilang abutin ang kanyang anino gamit ang kanilang mga galaw. Biglang hinawakan ni Kenyu ang kanyang espada at sinabing kung ayaw nilang umatake, tatapusin na niya sila. Samantala, napansin ni Hiwang na nag-e-enjoy si Kenyu at hindi siya seryoso sa pakikipaglaban. Kaya sinabi niya na papaluin niya si Goucher ng ilang beses. Natakot si Goucher at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit patuloy siyang binubugbog ni Hiwang. Matapos ang ilang sandali, sinabihan ni Goucher si Hiwang na natuto na siya at ang kanyang mga tauhan ng leksyon, at sinabihan silang tumigil ni Nugon sa kanilang mga kalokohan. Nagpasalamat si Min kay Ho sa kanyang tulong, ngunit tinanong kung sino siya at bakit siya tinulungan. Sumagot si Ho na siya ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit nabigla si Min. Sinabi ni Min na siya na lamang ang natitirang miyembro ng kanyang pamilya, kaya tinanong siya ni Ho kung saan ang kanyang pangalan ay Namgang. Sinabi ni Ho na siya ay Namgang, kaya kung titingnan mula sa puno ng pamilya, siya ang teknikal na nakatatandang kapatid ni Min. Tinanong ni Min kung sinusubukan ba siyang lokohin ni Ho, ngunit tinanong ni Ho kung bakit niya gagawin yon. Galit pa rin si Min at sinabing kung wala nang ibang sasabihin si Ho, maaari na siyang umalis. Ngunit sinabi ni Ho na masungit si Min, at sinabi rin niya na kung pinaaalis sila ng may-ari ng bahay, aalis sila, ngunit naglakbay sila ng malayo kaya't magpapahinga muna sila ng ilang araw. Galit na sinabi ni Min na hindi yun maaari. Nang sinubukan ni Ho na buksan ang kanyang bag, agad na hinawakan ni Min ang kanyang espada at tinanong kung ano ang balak ni Ho. Kinuha ni Ho ang 2 libro at sinabi na base sa reaksyon ni Min, tila papatayin siya nito kung manatili sila ng libre, kaya't balak niyang magbayad. Ngunit sinabi ni Min na hindi niya tatanggapin yun at hindi niya kailangan ang mga yun mula kay Ho. Ngunit tinanong siya ni Ho kung sigurado siya at hindi siya magsisisi sa kalaunan. Samantala, natapos na si Guan sa pagtitig sa mga libro at sinubukang sabihin ng isang bagay.